Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 14:11. Nandito si Margot. At hindi umamin si Dexter na uminom siya ng gamot, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bakit hindi kayong dalawa sumama sa akin? Sabi ni Edward sa mahinang boses. Bakit naman ako sasama sa'yo? Wala man lang akong pinainom na gamot sa kanya. Kanina lang pinainom sa akin ni Cyrus itong baso ng alak at ininom ko rin ito. Wala akong kahit ano ngayon na makapagpapatunay na ako. Hindi siya binigyan ng gamot. Nagmamadaling sumigaw si Dexter sa tuktok ng kanyang boses. Kanina ka lang ba uminom ng baso ng alak? Tanong ni Edward kay Dexter na may kainahinala. Tama, uminom ako ng baso ng alak na iyon at wala akong dala ngayon. Hindi ba iyon nagpapatunay na hindi ako umiinom ng gamot? Sigaw ni Dexter. Ang ilang mga gamot ay hindi gumagana kaagad. Mahinahong sabi ni Cyrus. Tumingin si Edward sa kanyang relo at mahinang sinabi, dahil ngayon lang niya ininom ang baso ng alak na iyon, hindi ito kasing sarap nito. Naghintay kaming lahat sa kahon na ito ng 2 oras. Kung walang mali sa kanya, ibig sabihin hindi siya nakainom ng gamot, pero kung may mali, ibig sabihin nakainom na siya ng gamot. Pag-uusapan natin kung paano haharapin ang usaping ito sa susunod. Matapos marinig ang mga salita ni Edward, nadama ng lahat na ang pamamaraang ito ay napakapatas. Napatulala si Dexter sa isang iglap, bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na kinakabahan. Dahil alam niya sa kanyang puso na siguradong sisipa ang epekto ng droga pagkaraan ng 2 oras, at sa oras na iyon, kahit paano niya ito ipaliwanag ay hindi niya maipaliwanag ng malinaw. I'm not in the mood to waste time with you here. Kung gusto mong patunayan kung nakadroga siya o hindi, dito ka na lang maghintay, aalis na ako. Pagkasabi nito, humakbang si Cyrus at nagplanong umalis. At hindi inakala ni Edward na hindi gaanong ibibigay ni Cyrus ang kanyang sarili. Nasabi na niya ito sa kadahilanang ito, ngunit hindi pa rin sumasang-ayon si Cyrus. Si Edward ay humakbang pasulong at huminto mismo sa harap ni Cyrus. At pagkatapos ay blankong sinabi, ipinapayo ko sa iyo na manatili dito at maghintay ng ilang sandali, ito ay mabuti para sa lahat. Paano kung hindi ako maghintay? Walang pakialam na tanong ni Cyrus. Kung hindi ka maghintay, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Sagot ni Edward. Bahala ka. Anong magagawa mo? Isang bakas ng pangaalipusta ang sumilay sa mga mata ni Cyrus. Hindi sinasadya ni Edward na makipag-usap kay Cyrus, itinaas lang niya ang kanyang kamao at akmang sasampalin ito sa mukha ni Cyrus. Napakabilis ng reaksyon ni Cyrus. Lumingon siya sa gilid at madaling naiwasan ang suntok ni Edward. Ang mga mata ni Edward ay kumislap sa pagkagulat matapos makita ang bilis ng reaksyon ni Cyrus nang napakabilis. Nang mabigla si Edward, itinaas ni Cyrus ang kanyang paa at sinipa ng isang sipa ang tiyan ni Edward. Sa isang iglap ay lumipad si Edward, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Nanlaki ang mata ng lahat. Sinong mag-aakala na sisipain talaga ni Cyrus si Edward na lumilipad? Matapos bumagsak sa lupa. Si Edward ay likas na nagpupumiglas na tumayo, ngunit nalaman niyang wala na siyang lakas para tumayo, na para bang ang kanyang mga panloob na organo ay nagbago ng posisyon. Sa oras na ito, napagtanto ni Edward kung gaano nakakatakot ang lakas ni Cyrus. No wonder ang yabang mo, parang two-stroke ka talaga. Huminga ng malalim si Edward, at saka bumulong sa mga security guard sa tabi niya. Ano ang tinitingnan ninyong lahat? Hulihin ninyo ang taong ito para sa akin. Matapos marinig ito, ang mga security guard na naroroon ay hindi nag-atubili at direktang pumunta kay Cyrus. Tigilan mo akong lahat. Nang akmang sasalakayin ng mga security guard na ito si Cyrus, isang malamig at marilag na boses ang narinig sa likod ng lahat. Matapos marinig ito,
Ang mga security guard ay natigilan sa kanilang kinalalagyan, pagkatapos ay lumingon sa likuran nila. Nakita ng lahat ang tatlong napakagandang babae na naglalakad sa bar na dahan-daang naka-high heels. Ang tatlong babaeng ito ay maaaring ituring na mga diyosa sa hitsura at ugali ng katawan, lalo na ang babaeng naglalakad sa gitna. First class ang figura, Kat Angie tangi ang hitsura. Ang ugali ay matikas, at ang buong katawan ay nagpapalabas ng marangal na kapaligiran. Bakit nandito si Miss Suarez? Matapos makita ni Edward ang tatlong babae, bakas sa kanyang mga mata ang kaba. Nakita mo na ba? Ang babaeng naglalakad sa gitna ay si Margo, ang pinakamatandang babae ng pamilyang Suarez. Ano? Ang babaeng ito ay si Margo. Masyadong maganda, hindi ba? Nabalitaan ko na si Margo ay ang kasintahan ni Master de la Cruz. Dahil kay Master de la Cruz kaya ang pamilyang Suarez ay kung ano ito ngayon. Oo, hindi ko inaasahan na makakaistorbo pa ito kay Miss Suarez. Nagsimulang mag-usap ang lahat ng naroon sa mahinang boses. At walang magawa si Cyrus nang tumingin siya sa posisyon sa pintuan. Hindi niya inaasahan na darating si Margo. Napalingon si Cyrus kay Abby sa tabi ni Margo at agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Tutal, nakilala na ni Cyrus si Abby noong nasa hotel siya noon, kaya malamang si Abby ang nagsabi kay Margo. Pumunta ako sa Salisbury City nang mag-isa. Noong una, gusto ni Cyrus na sorpresahin si Margo, ngunit ngayon ay tila nauwi sa wala ang lahat ng kanyang mga plano. Ngunit itinuon ng lahat ang kanilang atensyon kay Abby, Margo, Joda at sa iba pa, dahil ang tatlong babaeng ito ay masyadong mataas ang kalidad sa katawan at hitsura, at sa mata ng mga ordinaryong tao, para silang mga engkanto. At bilang karagdagan, ang pamilyang Suarez ay maaari na ngayong ituring na pinakamataas na malaking pamilya sa lungsod ng Salisbury dahil sa relasyon ni Cyrus, na naging dahilan upang mausisa ang maraming tao tungkol sa tatlong anak na babae ng pamilyang Suarez. Gayunpaman, sa tatlo ni na Margo, Abby, Joda, ang pinakakapansin-pansin ay si Margo. Pagkatapos ng lahat, si Abby ay karaniwang lumalabas sa bar na ito, ngunit si Margo ay napakabihirang lumabas dito. Kinakabahang tiningnan ni Dexter ang posisyon ni Abby, dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang kanyang mga gawain, na ikinaalarma ni Margo. Si Dexter ay isa na ngayong intern ng Huading Group, at si Margo ay ang kasintahan ng boss ng Huading Group's headquarters. Kapag nagkaroon ng impresyon si Margo sa kanyang sarili, magkakaroon pa rin ito ng napakalaking impresyon sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Oo, at ano ang pinaka-nakababahala ngayon ni Dexter ay ang pag-inom niya ng baso ng alak ngayon lang. Kung patuloy siyang maghahabol ng ganito, kapag nangyari na ang epekto ng droga, hindi ito maipaliwanag ni Dexter kahit na mayroon siyang 100 mga bibig. Sa makatuwid, ang ekspresyon sa mukha ni Dexter ay napakapangit pa rin sa oras na ito. Siya ay nakatitig sa mga posisyon ni Margo at ng iba pa, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang manager ng bar na si Edward ay naguguluhan din sa mga oras na ito, na parang hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kabanata 14:12. Maling tao ba ang inamin mo? Nang lumitaw si Margo at iba pa sa bar, agad nilang nakuha ang atensyon ng hindi mabilang na mga tao, na parang sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nasa Margo, Abby, Joda at iba pa. Saglit na nag-alinlangan si Edward, pagkatapos ay mabilis na naglakad papunta kay Abby, at magalang na sinabi, "Miss, nandito ka ba?" Kabaitan. Bahagyang tumango si Abby. "Miss Suarez, hello." Ang bilang ng beses na nakipagkita si Edward kay Margo ay napakalimitado pa rin. Ngunit alam na alam ni Edward kung gaano nakakatakot ang background na ito ni Margo, kaya't kinausap niya si Margo sa isang napakagalang na tono. Bahagyang tumingin si Margo kay Edward, at pagkatapos ay nagtanong sa malamig na boses, ano ang nangyayari?
Miss Suarez, may nanggulo sa bar kanina. Hindi lang nila binugbog ang mga bisita ng bar natin, pati ang security. Mabilis na nagpaliwanag si Edward. Matapos marinig ang mga salita ni Edward, dahan-daang itinaas ni Margo ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus. Dapat mong malaman na ang taong nakakakilala kay Cyrus sa mundong ito ay maaaring si Margo. Kung tutuusin, napakaraming bagay ang naranasan nilang dalawa. Kaya alam ni Margo sa kanyang puso na kung hindi dahil sa isang espesyal na dahilan, hinding-hindi kailanman matatalo ni Cyrus ang isang tao nang walang dahilan. Kung gayon, alam mo ba kung bakit niya binugbog ang mga tao? Nakangiting tanong ni Abby kay Edward. Sabi niya kasi may naglagay ng gamot sa alak ng kaibigan niya, pero wala siyang may palabas na ebidensya ngayon. Hindi nang ahas si Edward na magtago ng anuman sa oras na ito at mabilis na sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Edward, ang mga mata ni Dexter ay kumislap sa pananabik, mabilis siyang sumugod kay Margo at pagkatapos ay sumigaw ng may kaba. Miss Suarez, hello, siniraan ako ng taong ito ngayon lang. Droga ang kanyang kaibigan, ngunit wala siyang anumang ebidensya, huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. Bahagyang tumingin si Margo kay Dexter, ngunit hindi nagsalita. Tumingin si Dexter kay Margo at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay mabilis na nagpatuloy. Miss Suarez, intern ako ng Wading Group, at ang tiyuhin ko ay si Denver Zhang. Oh. Hindi napigilan ni Margo na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Dexter, pagkatapos ay bahagyang ngumiti, at mahinang sinabi, talaga bang intern ka ng Wading Group? Tama, intern ako ng Wading Group. Miss Suarez, wala talaga akong pinainom na gamot, dapat maniwala ka. Naisip ni Dexter na may epekto ang sinabi niya at mabilis na tumango. Kung gayon, alam mo ba kung sino siya? Iniunat ni Margo ang kanyang payat at patas na mga daliri at bahagyang itinuro ang posisyon ni Cyrus. Sino siya? Hindi napigilan ni Dexter na tumahimik sandali nang marinig niya ito, pagkatapos ay sumimangot at sinabing, ang pangalan ng taong ito ay Cyrus, at kaklase ko siya. Tanong ko kung kilala mo kung sino siya. Inulit ni Margo ang pangungusap ng walang ekspresyon. Tiningnan ni Dexter si Margo pataas at pababa, na may labis na pagtataka sa mukha, nakasimangot at sinabing, Miss Suarez, hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Kung hindi mo alam kung sino siya, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung sino siya. Tumigil sandali si Margo. Pagkatapos ay diretsyong humakbang sa kanyang waistline at magandang high heels. Naglakad sa harap ni Cyrus ng napaka-elegante, nagkusa na hawakan ang braso ni Cyrus, at nakangiting sinabi, si Cyrus ang aking lalaki. Nang marinig ng lahat ng naroroon ang mga salita ni Margo, lahat sila ay natulala, at tulala silang nakatayo, ang kanilang mga mata ay hindi maisip maliban sa hindi maisip. Sa oras na ito, alam ng maraming taong naroroon kung ano ang pagkakakilanlan ni Margo, kaya natural na alam nila kung sino ang lalaki ni Margo. Ang taong ito ay si Master de la Cruz ng Soulbury City. Tinitigan ni Edward ang posisyon ni Cyrus, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay bukod pa sa pagkagulat. Sa oras na ito, tila wala siyang paraan upang makahanap ng pangalawang salita upang ilarawan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Gusto na ngayon ni Edward na maunawaan kung bakit napakayabang ni Cyrus noon, at kahit ang mga security guard ng kanilang bar ay naglakas loob na lumaban. Kung si Cyrus ay talagang anak ng Soulbury City, kung gayon ang lahat ng ito ay maipaliwanag. Ano? Ang taong ito ay si Master de la Cruz mula sa Soulbury City. Siya pala ang boyfriend ni Miss Suarez. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Karamihan sa mga bisitang naroroon ay hindi pa nakikita si Cyrus, kaya nang malaman nila ang balita, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay natural na labis na nabigla. Siyempre, ang higit na nabigla sa oras na ito ay ang mga kaklase ni Cyrus.
Kung tutuusin, walang sino man sa mga taong ito ang nag-isip na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay magiging sobrang nakakatakot. Kanina pa nila kinukutya si Cyrus sa lahat ng posibleng paraan sa hotel, ngunit sinong mag-aakala na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay dumanas ng napakagandang pagbabago ngayon? Anong nangyayari dito? Tinitigan ni Mitch ang posisyon ni Cyrus na may malalaking tubig na mga mata, ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwala. Bagamat alam ni Idlin sa kanyang puso na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay hindi simple. Tiyak na hindi ito kasing simple ng inaakala ng karamihan sa kanyang mga kaklase. At sinabi ni Cyrus sa harap ng mga kaklase na ito na ang kanyang kasintahan ay si Margot, ngunit naisip ito ng lahat. Itinuring na biro ang pangungusap, at walang nag-isip na ang kasintahan ni Cyrus ay talagang ang sikat na Margot sa Soulbury City. Talagang girlfriend ni Cyrus si Margot. Diyos ko, hindi ako nananaginip, paano makakahanap si Cyrus ng ganoon kagandang girlfriend? Maling tao ka ba umamin? Nagsimulang magtawanan at mag-usap ang mga estudyante sa klase ni Cyrus. Kung tutuusin, sa kanilang mga mata, si Cyrus ay isang ordinaryong kawawang titi lang. Ang babaeng tulad ni Margot ay hindi makakasama ni Cyrus. Sinabi noon ni Dexter na boyfriend ni Margot ang maalamat na Master de la Cruz ng Soulbury City. Ngayon lang sinabi ni Margot na boyfriend niya si Cyrus. Hindi ba iyon nagpapatunay na si Cyrus ay Soulbury City Master de la Cruz? Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita ang isang lalaking kaklase. Matapos marinig ang sinabi ng lalaking kaklase, napalingon ang lahat sa kinatatayuan ng lalaking kaklase, at ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay sobrang nakakagulat. Sa sandaling ito lamang nila napagtanto na ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi ang relasyon ni Margot at Cyrus, ngunit si Cyrus pala ay Master de la Cruz mula sa Soulbury City. Ito ang pinaka-nakakagulat na bagay. Sino si Cyrus? Nakatayo doon si Idlin na tulala na may nakakagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa isang iglap, naging kakaiba din ang atmosphere sa bar, at lahat ay nakatutok kay Cyrus mag-isa. Kabanata 14:13. Pwede mo ba akong bitawan? Sa loob ng bar. Nang malaman ng lahat ang tunay na pagkatao ni Cyrus, laking gulat nila, dahil sa kanilang mga mata, ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Binago ni Cyrus ang kanyang katawan at naging Soulbury City Master de la Cruz na tinitingala ng hindi mabilang na mga tao. Kung alam ng lahat na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay sobrang nakakatakot kanina, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na pagtawanan si Cyrus kapag kumakain sila. Siyempre, sa napakaraming tao na naroroon sa oras na ito, ang may pinakapangit na mukha ay si Dexter. Dahil hindi kinalkula ni Dexter na si Cyrus ay talagang nobyo ni Margot. At higit sa lahat, kung si Cyrus ay talagang anak ni Master de la Cruz mula sa Soulbury City, si Cyrus ang magiging amo ni Dexter. Kaya sa oras na ito ay hindi alam ni Dexter kung ano ang sasabihin. Siyempre, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ngayon ay wala sa mood si Dexter na isipin ang mga bagay na iyon. Kanina pa niya iniisip ngayon kung ano ang dapat niyang gawin kung umatake ang epekto ng kanyang gamot. Napakalinaw pa rin niya tungkol sa mga pamamaraan ni Edward, kaya hindi napigilan ni Dexter na lumambat ang kanyang mga binti at diretsyong umupo sa lupa. Sa sandaling ito, hindi alam ni Dexter kung ano ang gagawin. Sa gulat na mga mata ng lahat, si Margot ay lumapit kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus, bakit hindi mo sinabi sa akin nang dumating ka? Plano ko noon na bigyan ka ng sorpresa. Ngunit nabangga ko ang mga dati kong kaklase sa eroplano, at nagkataon na may class reunion sila sa Soulbury City, kaya pumunta muna ako sa class reunion, at nagplanong pumunta pagkatapos ng party. Hinahanap ka. Nakangiting paliwanag ni Cyrus. So ito Bahagyang tumango si Margot. Pagkatapos ay lumingon kay Dexter, at mahinang sinabi, ngayon lang sinabi ng taong ito na mula siya sa wedding group mo,
ngunit hindi ko inaasahan na hindi niya kilala ang sarili niyang amo. Madalas akong wala dito sa Soulbury City. Maliban sa ilang totoong matandang empleyado ng Wading Group, normal lang na hindi ako kilala ng ibang tao. Nakangiting sabi ni Cyrus. Ganun din. Tumango si Margo, pagkatapos ay nagpatuloy. Kung gayon, ano ang gagawin mo sa taong ito ngayon? Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay diretsong naglakad papunta kay Dexter. Pagkaraang makita ni Dexter na lumapit si Cyrus, lubos siyang natakot at sinigawan si Cyrus. Cyrus, hindi. Young Master de la Cruz, alam kong mali ako, hindi mo naaalala ang kontrabida, pakiusap. Punta ako. Ang lahat ng mga estudyante sa klase ay nagpakita ng walang magawang mga ekspresyon matapos makita ang eksenang ito. Kung tutuusin, walang nag-akala na magiging ganito ang resulta sa huli. Si Dexter, na kanina pa nanghahamak kay Cyrus, ay talagang nakiusap kay Cyrus kaya mapagkumbaba sa oras na ito. Alam mo kung ano ang mali. Matapos marinig ang mga salita ni Dexter, hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti ng bahagya, at pagkatapos ay blanko na nagtanong, medyo curious ako, alam mo ba kung saan ka mali? Ako. Tumingin si Dexter kay Cyrus, bakas sa kanyang mga mata ang pagkapahiya. Di ba sabi mo ngayon ka lang nagkamali? Then tell me now, saan ka nagkamali? Mahinang tanong ni Cyrus. Tumingala si Dexter kay Cyrus. Tumahimik nang hindi bababa sa 2 o 3 segundo, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at bumulong. Aaminin ko na binigyan ko nga ng gamot si Mitch, hindi ako tao, hayop lang ako. Hindi ba dapat bigyan ng gamot si Mitch? Matapos ang mga salita ni Dexter, lahat ng naroroon, kabilang si Mitch, ay natigilan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay naniniwala kay Dexter noon, dahil pakiramdam ng lahat na dahil ang lahat ay kaklase at magkakilala na sa loob ng maraming taon, imposibleng gawin ni Dexter ang ganoong bagay. Ngunit ang hindi inaasahan ng mga taong ito ay talagang binigyan ni Dexter ng gamot si Mitch. At halatang may pakiramdam si Mitch sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa oras na ito. Kung hindi dahil sa katotohanang inimbitahan niya si Cyrus na pumunta sa class reunion ngayon, baka wala na siyang malay ngayon, at ano ang mangyayari? Susunod na mangyari, I guess kahit tanga dapat maiintindihan din. Hindi ko inaasahan na si Dexter ay ganoong tao. Oo, hindi ko talaga inaasahan na si Dexter ay kadalasang mukhang maganda, ngunit gagawa siya ng mga kabastusan sa kanyang mga kaklase. Nako, kilala ko talaga ang mga tao at mukha, pero hindi ko alam ang puso ko. Buti na lang at nagkita kami ngayon ni Cyrus, kung hindi, nasa panganib si Mitch. Marahil ay dahil alam na ng lahat ang pagkakakilanlan ni Cyrus, kaya't ang tono ng mga salita ng mga taong ito ay kapansin-pansing nagbago. Lahat ay nagsimulang akusahan si Dexter, ngunit si Idlin ay tumayong mag-isa. Tila walang paraan upang tanggapin ang katotohanan ito. Cyrus, alam ko na talaga na mali ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, pakiusap ko. Hindi na maisip ni Dexter ang isyu ng pagkawala ng mukha. Ibinaba niya ang lahat ng kanyang dignidad at excited na sumigaw kay Cyrus. Nilinggan ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Mitch, pagkatapos ay sinabing walang ekspresyon. Ikaw ang gamot para kay Mitch, kaya hindi mo na kailangang magmakaawa sa akin. Maaari mong tanungin si Mitch kung gusto kanyang palayain. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, nagmamadaling ibinaling ni Dexter ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ni Mitch, at pagkatapos ay sinigawan si Mitch na may labis na nasasabik na ekspresyon. Mitch, alam kong mali ako. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring pakawalan mo ako. Huwag mo akong ibigay sa mga tao sa bar, baka putulin nila ang mga kamay ko. Galit na tiningnan ni Mitch si Dexter. Sa pagkakataong ito, nakaramdam din siya ng matinding galit sa ginawa ni Dexter. Bagamat dati nang hinahabol ni Dexter si Mitch. Anuman ang mangyari,
Si Dexter ay hindi kailanman nakagawa ng anumang bagay na kakaiba, ngunit hindi niya inaasahan na si Dexter ay magiging napakalayo sa pagkakataong ito. Mitch, alang-alang sa dalawa nating kaklase, pwede mo ba akong ilibre? Tuwang-tuwang sabi ni Dexter kay Mitch. Saglit na nag-alinlangan si Mitch, pagkatapos ay bumulong, Dexter, ayaw kitang makita sa buhay ko. Mitch, binitawan mo ba ako? Natigilan sandali si Dexter, at excited na tinanong si Mitch. At si Mitch ay tumingin kay Dexter nang walang sinasabi. Mitch, salamat, hinding-hindi na kita makikita, aalis na ako. Tumayo si Dexter habang nagsasalita, at saka tumakbo palabas ng bar na parang baliw, sa takot na magbago ang isip ni na Cyrus at Mitch. Napangiti si Cyrus nang walang magawa nang makita si Dexter na tumatakbo palabas ng bar, ngunit hindi niya sinasadyang pigilan si Dexter. Kung tutuusin, sa mga mata ni Cyrus, ang isang tulad ni Dexter ay hindi karapat-dapat na hayaan siyang mag-aksaya ng oras. Kabanata 14:14. Sabay uwi. Pagkaalis ni Dexter, lumingon si Mitch at sinulyapan si Cyrus, pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Cyrus, maraming salamat talaga sa nangyari ngayon, kung hindi dahil nakilala kita. Hindi naman mangyayari ang mga bagay. Hindi bale, kung hindi dahil inimbitahan mo ako sa class reunion, hindi kita matutulungan. Mas maging maingat ka sa mga tulad ni Dexter sa hinaharap. Nakangiting sagot ni Cyrus. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mga mata ni Mitch ay kumislap sa kawalan, lumingon siya para tingnan si Margot, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Cyrus, Cyrus, fiancé mo talaga si Miss Suarez? O kaibigan mo? Oo nga, di ba sabi ko sa inyo nung nasa restaurant ako? Parang lahat kayo nagyayabang. Mahinang sabi ni Cyrus. Dahil girlfriend mo si Miss Suarez, ikaw ba talaga ang maalamat na Salisbury City Master de la Cruz? Tumingin si Mitch kay Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong. I am who I am. Kung ano ang sinabi mo tungkol kay Mr. de la Cruz ng Salisbury City, ito ay isang pangalan lamang na ibinigay sa akin ng iba, dahil marami ang hindi nakakaalam kung ano ang aking tunay na pangalan. Sagot ni Cyrus. Kahit na matagal nang alam ni Idlin ang katotohanan ito, labis pa rin siyang nagulat nang marinig niya itong inamin ni Cyrus. Kung tutuusin, naramdaman ni Mitch na ang tinaguriang lungsod ng Salisbury na si Master de la Cruz ay hindi maaaring lumitaw sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya akalain na ang tinatawag na Master de la Cruz ay talagang isang matandang kaklase niya. Ang ibang mga estudyante sa klase ay tumingin kay Cyrus na may maliwanag na tingin. Tutal, ang mga taong ito ay lahat ay nahaharap sa parehong problema, iyon ay, ang problema sa paghahanap ng trabaho. Kung magkakaroon sila ng magandang relasyon ni Cyrus ngayon, hindi ba magiging madali para kay Cyrus na magpakilala sa wedding group? Kaya't sa oras na ito, iniisip ng mga taong ito sa kanilang isipan na makakahanap sila ng pagkakataong makaagaw ng pabor kay Cyrus. Cyrus, ako, may gagawin ako dyan. Hindi ko muna sasabihin sa'yo, pupunta ako. Maaaring nasa napakakomplikadong mood ni Mitch dahil walang paraan para makaalis sa mga naunang bagay na ito. Isa lang ang nasa isip niya, ibig sabihin, umalis ka rito sa lalong madaling panahon. Okay, kailangan mo ba akong magpahatid sa'yo? Tumango si Cyrus at nagtanong. Hindi, babalik lang ako kasama si Linda. Si Mitch ay sumagot kay Cyrus nang may takot, at pagkatapos ay mabilis na kinaladkad ang isa pang babae sa pintuan ng bar. Si Cyrus ay natural na hindi gaanong nagsalita matapos makita na si Mitch ay gustong umalis. Nahihiya talaga ako sa pangyayaring ito ngayon. Dereliction of duty din ito ng bar natin. In order to express our apology, Cyrus will pay for all your consumption today. Sana ay makapagsaya ka. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Abby sa mga nakapaligid na bisita. Si Master de la Cruz ay nangingibabaw.
Ang gwapo ni Master de la Cruz. Sa isang iglap, nagsimulang magsaya ang lahat. At walang magawang sumulyap si Cyrus kay Abby, at mahinang nagtanong, maliwanag na responsibilidad ng bar mo ang insidente ngayon, bakit gusto mong bayaran ko ito? Dahil mayaman ka. Sa bagay, mayaman ka naman, kaya hindi dapat masyadong masama. Ano bang masama kung ikaw ang magbayad? Kumilos si Abby sa nararapat, at tumugon kay Cyrus na may maliit na bibig. Tumingin si Cyrus kay Abby. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng imik, ngunit ang pera na ito ay talagang walang halaga kay Cyrus, at pagkatapos marinig ang mga salita ni Abby, ang mga taong ito ay naghiwa-hiwalay. Kaya walang pakialam si Cyrus sa anuman. Siyempre, bagamat nakaalis na ang karamihan sa mga bisita, ang mga kaklase ni Cyrus ay hindi umalis. Cyrus, hindi ko inaasahan na ikaw pala si Master de la Cruz ng Soulbury City. Oo, Cyrus, hindi ko inaasahan na ikaw ang pinakamagaling sa mga kaklase natin. Cyrus. Sa isang iglap, pinalibutan ng ilang kaklase si Cyrus at excited na sumigaw kay Cyrus. Lahat kayo kaklase ni Cyrus. Napakurap si Abby at mahinang nagtanong. Oo, lahat kami kaklase ni Cyrus. Si Idlin, na nagpapahirap kay Cyrus noon, ay tila ibang tao sa oras na ito, at mabilis na tumugon kay Abby. Matapos marinig ang mga salita ni Idlin, lahat ay nagpakita ng mapanghamak na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, si Idlin ay palaging tinutulungan si Dexter na ay bully si Cyrus. Sa oras na ito, nahihiya siyang magsalita. Pagkaalis, kailangan kong sabihin na ang mukha nitong si Idlin hindi naman talaga makapal. Dahil pareho kayong kaklase ni Cyrus, kung gayon padadalhan namin ang bawat isa sa inyo ng isang membership card mula sa Weiyang Bar. Ngayon ay maaari kang pumunta kay Manager Lin upang mag-apply para dito. Walang ekspresyong sinabi ni Abby. Natigilan lahat ang mga estudyante sa klase matapos marinig ito, at puno ng gulat ang kanilang mga mata. Hindi nila akalain na ang membership card ng Weiyang Bar, na hindi naabot sa paningin ng mga ordinaryong tao, ay maaari nang ibigay sa kanila ng libre. Ito ay isang magandang bagay sa aming mga mata. Dapat mong malaman na kahit na ikaw tingnan mo ang buong Soulbury City, alam ko kung gaano karaming tao ang nangangarap na makuha ang membership card na ito. Sumama ka sa akin kung gusto mong mag-apply ng membership card. Sigaw ni Edward sa mga tao na nakangiti. Tila nabaliw pa rin ang mga kaklase ni Cyrus nang marinig nila ang pangungusap na ito, at diretsyong tumakbo sa kinatatayuan ni Edward. Paano? Dapat ba akong magpasalamat? Nakangiting tanong ni Abby kay Cyrus. Salamat. Ayaw sumagot ng mabilisan ni Cyrus. Kung tutuusin, malaki talaga ang naitulong ni Abby kay Cyrus. Kung hindi. Kung lahat ng mga kaklase na ito ay nagtitipon sa paligid ni Cyrus at gustong ipakilala ni Cyrus ang kanyang trabaho, hindi talaga alam ni Cyrus kung paano haharapin ang mga taong ito. Okay. Nakakainis magsalita dito, punta tayo sa box. Mahinang mungkahi ni Margo. Ayos ito. Tumango si Cyrus, pagkatapos ay sinundan si Margo at ang iba pa sa kahon. Pagkarating sa kahon, nagsimulang makipag-chat si Cyrus kay Margo at sa iba pa, ngunit karamihan sa chat ay tungkol sa oras na pumunta si Margo sa Estados Unidos. Dapat mong malaman na si Joda ay para sa kapakanan ni Margo. Ang mga bagay ay tumatakbo mabilis. Siyempre, ginugugol ni Cyrus ang karamihan ng kanyang oras sa pakikinig at bihirang magsalita. Sa isang kisap mata, pasado 11:00 na ng gabi. Nang makitang malapit na ang oras, iminungkahi ni Margo na bumalik. At plano ni Cyrus na umuwi kasama si Margo. Kabanata 14:15. Matamis na mata ng magkasintahan. Pagkaalis ni Cyrus at Margo sa bar, sumakay sila sa Mercedes-Benz ni Margo. Saan ka susunod pupunta?
Iuuwi muna kita. Si Margo ang nagkusa na umupo sa pangunahing driver, lumingon at mahinang tinanong si Cyrus. I came to Salisbury City because of you. You actually plan to let me go home alone. Nakangiting sagot ni Cyrus. Then what are you going to do? I'll take you to the hotel to open a room. Nakangiting tanong ni Margo. Pumunta ka sa hotel at magbukas ng kwarto. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Margo, at pagkatapos ay walang magawang sinabi. Pareho tayong may mga bahay, bakit tayo pupunta sa hotel para magbukas ng kwarto? Bakit mag-aaksaya ng pera? Alinman, dalhin mo na lang ako sa iyong bahay. O maaari kang pumunta sa aking bahay kasama ko, maaari kang pumili ng iyong sarili. Isang pamumula ang bumungad sa magandang mukha ni Margo, at agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Cyrus. How are you thinking? Pupunta ka ba sa bahay mo o sa bahay ko? Nakangiting tanong ni Cyrus kay Margo. Then go to my house, ang tagal mong hindi nakapunta. Saglit na nag-alinlangan si Margo at saka mahinang nagsalita. Kung ganoon nasa bahay ba ang mga magulang mo? Nakangiting tanong ni Cyrus. Lumingon si Margo at tinitigan ng masama si Cyrus. Hindi niya ipinagpatuloy si Cyrus, at diretsyong pinaandar ang sasakyan. At medyo kinakabahan pa rin si Cyrus na nakaupo sa co-pilot. Kahit anong mangyari, matagal nang magkasama sina Cyrus at Margo, ngunit hindi pa sila nakarating sa huling hakbang, kaya pakiramdam ni Cyrus na ngayon ay isang napakabihirang pagkakataon. Tutal, mag-isa lang sila, at magkaibigan pa rin ang dalawa, kaya kahit may mangyari, normal na normal. Para kay Margo, natural na alam niya kung ano ang plano ni Cyrus. Kung hindi niya naranasan ang napakaraming bagay, hinding-hindi sasang-ayon si Margo sa ganoong bagay. Kung tutuusin, si Margo ay isa pa ring tradisyonal na babae. Hindi niya kaya tanggapin ang usapin ng pagkakaroon ng isang relasyon bago ang kasal. Ngunit ngayon naramdaman ni Margo na si Cyrus ang kanyang kasintahan. At si Margo ay talagang umibig kay Cyrus sa panahong ito, kaya handa siyang ibigay kay Cyrus ang kanyang pinakamahalagang bagay. Kaya lang, ang mood ni Margo ay sobrang kinakabahan din sa oras na ito, at ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Matapos ang hindi malamang tagal, sa wakas ay huminto ang sasakyan. Sa aking bahay. Lumingon si Margo kay Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus. Nandito na tayo. Inunat ni Cyrus ang kanyang kamay at itinulak ang pinto ng kotse, pagkatapos ay lumabas ng kotse at panandali ang tumingin sa villa ni Margo. Ang villa na ito ay hindi katulad ng tinitirhan ni Margo dati. Marahil dahil sa pamilya ng fan, hindi na nakatira si Margo kasama si William at ang kanyang asawa, ngunit nakatira sa labas ng mag-isa. Ang lugar ng villa ay dapat na humigit kumulang 400 hanggang 500 metro kwadrado. May maliit na bakuran sa harap nito, at may mga nakatanim na bulaklak at halaman na nagbibigay ng impresyon na napakaganda pa rin ng kapaligiran. Ngunit sa totoo lang, ayon sa kasalukuyang halaga ni Margo, ang paninirahan sa naturang villa ay napakababa na. Tutal, si Margo ay kasintahan ni Cyrus, kahit na nakatira sa pinakamagandang villa sa Salisbury City ay normal. Bagay. Hindi karapat-dapat sa iyo ang villa na ito, kung hindi, maaari kang pumunta upang manirahan sa aking palasyo, no? Gayunpaman, hindi ako palaging nandito sa Salisbury City. Ang villa na iyon ay walang laman at walang laman. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Margo at mahinang sinabi. Nako, I usually live alone, and I don't need much space at all. Nasanay na akong tumira dito, and this place is very close to my company, so I don't need to change place. Direktang tumanggi si Margo. Ngunit sa tingin ko ito ay dapat na mas ligtas. Pagkatapos ng lahat, nasaan ang pinakamahusay na komunidad sa Salisbury?
Sabi ni Cyrus pagkatapos mag-isip sandali. Hindi. Ngayon alam na ng lahat sa lungsod ng Salisbury na ako ang iyong kasintahan, at si Richard ay palaging sumusunod sa akin, kaya walang sino man ang mananakit sa akin, makatitiyak ka. Sabi ni Margot na may walang magawang ekspresyon. Pero iniisip ko pa rin na sayang walang nakatira sa villa ko. Mahinang sabi ni Cyrus. Sayang naman, kung sa tingin mo ay sayang, ibenta mo. Anyway, hindi ako titira doon. Multo lang ang babalik para manirahan sa lugar na iyon. Tumugon si Margot na may maliit na bibig, at pagkatapos ay kinaladkad si Cyrus papunta sa villa. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sina Cyrus at Margot sa villa. Napakainit ng dekorasyon sa villa, at maraming mga purple na bagay, tulad ng mga kurtina at sofa. Makikita na gusto pa rin ni Margot ang purple. Cyrus, magpahinga ka na dito, papasok na ako at magpapalit ng damit. Dahil nakasuot pa rin ng formal na damit si Margot sa oras na ito. Hindi maiiwasang makaramdam siya ng kaunting hindi komportable sa bahay, kaya sa tuwing uuwi siya, magsusuot siya ng mas komportableng pijama. Okay, tara na. Tumango si Cyrus. Dir-diretsyong naglakad si Margot sa cloakroom. Matapos makapasok sa silid ng damit, direktang inabot ni Margot at kinuha ang kanyang karaniwang pijama, at pagkatapos ay nagsimulang magpalit. Ngunit nang magpalit si Margot ng pijama, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, at biglang naramdaman na masyado siyang aktibo sa pagsusuot nito ng ganito. Kung tutuusin, ang pijama na ito ay napaka-sexy at revealing. Kung isusuot niya ito sa bahay ng mag-isa. Natural walang problema, ngunit sa kasamaang palad ngayong nasa sala pa si Cyrus, pakiramdam ni Margot ay talagang masama para sa kanya ang magsuot ng ganito. Kaya pagkatapos mag-alinlangan sandali, nagsuot si Margot ng masikip na itim na t-shirt at isang pares ng maong shorts, at pagkatapos ay tumayo sa harap ng salamin at kumuha ng maingat na larawan. Sa payat na binti, payat na braso at magandang mukha, si Margot ay nasiyahan sa kanyang kasuutan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Margot sa cloakroom na may hubad na pares ng pink na sapatos. Nang makita ni Cyrus si Margot, hindi niya maiwasang lumiwanag. Kailangan niyang sabihin na ang figure ni Margot ay sadyang perpekto, na para bang lahat ay napakaselan at maganda. Pakiramdam ni Cyrus ay makakahanap siya ng ganoong tao. Girlfriend, iyon ay simpleng pagpapala na nalinang sa walong buhay. Bagamat si Cyrus ay nakakita ng napakaraming dilag kamakailan, gaano man kagandang babae ang ilagay sa harap ni Cyrus, hindi sila kasing ganda ni Margot sa mga mata ni Cyrus. Ito ay maaaring ang beholder sa mata ng beholder. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kinakabahang tanong ni Margot matapos mapagtanto na si Cyrus ay tila nakatitig sa kanya sa lahat ng oras. Kabanata 14:16. Magluto ng personal. Tahanan ni Margot. Matapos marinig ang mga salita ni Margot, hindi napigilan ni Cyrus na matigilan saglit, at pagkatapos ay nakangiting sinabi. Wala lang, sa tingin ko maganda ka, kaya tingnan mo muna. Masungit na dila. Binigyan ni Margot si Cyrus ng isang bahagyang sulyap, pagkatapos ay umupo sa sofa at mahinang sinabi, Gabi na, kailangan mo na bang magpahinga? Magpahinga. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ito, pagkatapos ay nakangiting sinabi, Kung gayon, saan mo ako planong tumira? Saan ka pa nakatira? Dapat sa guest room ka nakatira. Mahinang sabi ni Margot. You are my fiancé. Bakit ako titira sa guest room? Gusto ko sa kwarto mo tumira. Mabilis na sabi ni Cyrus. You think beautifully. I won't let you sleep in my room. Although you are my fiancé, hindi pa talaga tayo kasal. Sabi ni Margot sa napakaseryosong tono. Margot, hindi ka ba maaaring maging matulungin sa ganitong uri ng bagay? Tumingin si Cyrus kay Margot at nagtanong ng malungkot. Maging matulungin.
Hindi napigilan ni Margot na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus. At pagkatapos ay mahinang sinabi, "Okay, para sa iyong kaawa-awang kapakanan, pagkatapos ay bibigyan kita ng ilang tirahan." Paano mag-accommodate? Excited na tanong ni Cyrus. "You can sleep in my room, but you can only sleep on the ground, not on the bed. Kung sa tingin mo ay mas komportable ang sahig ng kwarto ko, pwede ka ring pumunta sa kwarto ko." Nakangiting sabi ni Margot. "Ikaw." Natahimik si Cyrus nang makita niya si Margot, at sinabi sa mahinang boses, "Kalimutan mo na ito, pupunta ako sa guest room mag-isa." Tila hindi inisip ni Margot na si Cyrus ay magkokompromiso ng ganoon kabilis, bahagya siyang ngumiti, at hindi umimik. Si Cyrus naman ay tumayo at tumakbo sa kwarto. "Nagkamali ka, kwarto ko yan." Nagmamadaling sumigaw si Margot matapos makita si Cyrus na pumasok sa kanyang kwarto. At pumasok si Cyrus sa kwarto na parang walang narinig, at pagkatapos ay nahiga sa kama ni Margot. Ang higa ni Margot ay napakalambot at comfortable pa rin, at naglabas ito ng mahinang halimuyak. "Cyrus, di ba sabi mo pupunta ka sa guest room? Anong ginagawa mo nakahiga sa kama ko?" Sinigawan ni Margot si Cyrus na may galit na galit. "Sa tingin ko ay medyo komportable ang iyong kama, kaya plano kong matulog sa kama ngayong gabi." Nakangiting sagot ni Cyrus. "Hindi, akin itong kama, hindi ka makatulog, bumaba ka sa akin dali." Habang nagsasalita, kinaladkad ni Margot si Cyrus sa ilalim ng kama. Ngunit ang lakas ni Margot ay napakaliit at masyadong mahina, imposibleng maigalaw si Cyrus, kaya kahit paano hinayla ni Margot, si Cyrus ay nakahiga sa kama nang hindi gumagalaw. "Cyrus, paano ka pumapayag na bumaba?" Sumuko si Margot pagkatapos kumaladkad ng mahabang panahon, kinurot ang kanyang balingkinitang baywang, at tinanong si Cyrus sa mapanlinlang na boses. "Paano ako makakababa?" Tumingin si Cyrus kay Margot at inulit ito, pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Bueno, halikan mo lang ako at bababa na ako, paano na?" "Halikan ka." Nang marinig ni Margot ang pangungusap na ito, isang kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay nagpout siya at sinabing, "Bakit sa tingin mo ay napakaganda mo? Bakit kita hahalikan? You're my girlfriend, hindi ba normal na hinalikan mo ako? Anyway, kung hindi mo ako hahalikan ngayon, hinding-hindi ako aalis sa kama, ikaw na lang ang mag-isip." Nakangiting sabi ni Cyrus kay Margot. Walang magawa ang ekspresyon sa mukha ni Margot. Ngunit pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, marahan pa rin niyang hinalikan ang mukha ni Cyrus gamit ang kanyang sexy at mapang-akit na mapupulang labi. "Hindi ka ba masyadong nagiging perfunctory?" Si Cyrus ay tila hindi nasisiyahan. "Hindi ka pwedeng bumaba, kung hindi ka bababa, pupunta ako sa guest room para matulog." Galit na sabi ni Margot. Nang makita ni Cyrus si Margot na ganito, hindi siya nagpatuloy sa paghiga sa kama, ngunit tumayo at mahinang sinabi, "Medyo nagugutom ako." "Gutom ka?" Saglit na tinitigan ni Margot si Cyrus, pagkatapos ay walang magawang sinabi, "Hindi ka ba kakatapos lang dumalo sa class reunion? Gaano karaming pagkain ang maaari kong kainin sa class reunion? At sino ang pupunta sa class reunion para kumain? Matagal na akong nasa eroplano para makita ka, at nagugutom na ako ngayon." Walang magawang sabi ni Cyrus. Tumingin si Margot kay Cyrus at nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay mahinang sinabi, "Kung gayon, ipaghahanda kita ng makakain ngayon. Talagang marunong ka magluto." Natigilan sandali si Cyrus, at nagtanong na may pagtataka na ekspresyon. "Anong ibig mong sabihin?" "Napakasarap ng mga ulam na niluluto ko. Natuto na akong magluto ngayon. Maghintay ka dito, ipapakita ko sa iyo ang aking mga kamay." Nakangiting sabi ni Margot. "Kung gayon ay talagang inaabangan ko ang iyong luto."
Nakangiting sabi ni Cyrus. Manood ka ng TV saglit, malapit na akong magawa. Nagkusa si Margot na buksan ang TV sa sala at pagkatapos ay naglakad papunta sa kusina. Sino ang mag-aakala na ang sikat na diyosa na si Margot sa Soulbury ay talagang magluluto sa kusina? Dapat mong malaman na sa mata ng mga ordinaryong tao, talagang imposible para sa isang diyosa na tulad ni Margot na magluto ng mag-isa at maaari niyang hayaan ang gawin ni Yaya. Siyempre, ang ganitong sitwasyon ay hindi pangkaraniwan. Kung tutuusin, kakaunti ang mga tao na talagang kayang hayaang magluto si Margot ng mag-isa. Umupo si Cyrus sa sofa mag-isa at naghanap ng palabas sa TV na mapapanood. Ano? Ngunit sa sandaling ito, biglang may sumigaw mula sa kusina. Mabilis na ibinaba ni Cyrus ang remote control at tumakbo sa kusina. Margot, ano ang nangyayari sa iyo? Kinakabahang tanong ni Cyrus kay Margot. Hindi sinasadyang nahiwa ang daliri ko ngayon lang. Hinawakan ni Margot ang kanyang kanang kamay sa kanyang kaliwang kamay at sinabi kay Cyrus na may masakit na ekspresyon. Malalim ba ang pinsala? Nagmamadaling tumakbo si Cyrus kay Margot at kinakabahang tiningnan ito. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi masyadong malalim ang pinsala, kaunting dugo lang. Si Cyrus ang nagkusa na patuyuin ang dugo sa mga daliri ni Margot, pagkatapos ay kinaladkad si Margot at sinabing, pupunta ako at ay bende kita. Si Margot ay medyo nataranta sa mga kilos ni Cyrus at sinundan si Cyrus sa sala. Pagdating sa sala, nakakita si Cyrus ng isang bagay na parang band-aid para tulungan si Margot na i-wrap ito. Mukhang ngayon ka lang nakapagluto ng mag-isa. Walang magawang sinabi ni Cyrus kay Margot. Sa kabilang banda, mukhang nahihiya si Margot. Hindi niya akalain na magiging ganito ang unang beses niyang niluto si Cyrus. Kabanata 14:17. Hindi maliwanag na kapaligiran. Dumiretso si Cyrus sa kusina pagkatapos tulungan si Margot na i-bandage ang sugat, ngunit sa katunayan ay hindi masyadong magaling magluto si Cyrus. Kung wala siyang pera, kadalasang pinipili ni Cyrus ang instant noodles, kaya napaka-general din ang mga kasanayan ni Cyrus sa pagluluto. Ano ang gagawin mo sa mga patatas na ito? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Margot, at mahinang tinanong si Margot. Gumawa sana ako ng potato brisket para sa iyo. Naglakad si Margot sa tabi ni Cyrus at mahinang sinabi. Sa oras na ito, napakalapit pa rin ni Cyrus kay Margot, kaya malinaw na naamoy ni Cyrus ang mapang-akit na halimuyak sa katawan ni Margot. Patatas brisket. Isang bakas ng kahihiyan ang sumilay sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay sinabi niyang walang magawa. Hindi ako marunong magluto ng ulam na sinabi mo. Pagkatapos ay ituturo ko sa iyo mula sa gilid. Nakangiting sabi ni Margot. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay seryosong naghiwa ng patatas. Sa sandaling ito, si Margot ay nakatayo sa tabi ni Cyrus. Bagamat palaging kontrolado ni Cyrus ang kanyang sarili, hindi niya maiwasang tumingin kay Margot sa tabi niya. Lalo na ang pares ng payat, patas at tuwid na mga binti ni Margot ay parang ilang uri ng mahika, kaya hindi mo maalis ang iyong mga mata kapag tiningnan mo sila. Bukod dito, kahit na ang t-shirt na suot ni Margot ngayon ay hindi mababa sa dibdib. Ito rin ay nagpakita ng isang malaking bahagi ng puting balat na isang hindi mapaglabanan na tukso para kay Cyrus na hindi nahawakan ang isang babae sa mahabang panahon. Nilabanan ni Cyrus Cheng ang udyok sa kanyang puso, inikat ang kanyang ulo at sinabing, Margot, napakalapit mo na, hindi ka ba natatakot na kaladkarin kita diretso sa kwarto? Ang lakas ng loob mo. Mabangis na tugon ni Margot. Kung tutuusin, kilalang-kilala pa rin ni Margot ang karakter ni Cyrus. Kung hindi papayag si Margot, hinding-hindi mapipilit ni Cyrus ang sarili, kaya wala pa ring pag-aalala sa puso ni Margot sa oras na ito. At naramdaman din ni Cyrus na mas mabuting bigyang pansin ang isang bagay na syempre.
Kaya lang, ang sitwasyong ito ay isang pagsubok sa tibay ni Cyrus. Ngayon ay maaari lamang subukan ni Cyrus ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang sarili na hindi makita si Margo, at ituon ang lahat ng kanyang lakas sa pagluluto. Bagamat hindi kailanman niluto ni Cyrus ang ulam ng beef brisket na may patatas. Ngunit dahil si Cyrus mismo ay may tiyak na pundasyon, at si Margo ay nasa panig ng utos, mabilis na niluto ni Cyrus ang ulam na ito. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dinala ni Cyrus ang mga pinggan sa mesa, at pagkatapos ay ngumiti kay Margo at sinabing, "Bilisan mo at subukan ang aking craft. Kung gayon kailangan kong magkaroon ng magandang lasa." Tumingin si Margo kay Cyrus na may matamis na ngiti, pagkatapos ay kinuha ang chopsticks at naglagay ng isang piraso ng karne ng baka sa kanyang bibig. "Paano naman?" Umaasang tanong ni Cyrus. "I didn't expect na napakagaling ng talent mo. Hindi man ito may kukumpara sa akin, ang sarap." Nakangiting sabi ni Margo. "Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, dapat kong subukan itong ulam na ginawa mo." Binigyan ni Cyrus si Margo ng isang mangkok ng kanin habang nagsasalita, at pagkatapos ay binigyan ang kanyang sarili ng isang malaking mangkok. "Kain tayo." Umupo si Cyrus sa tapat ni Margo at mahinang sinabi kay Margo. Sa orihinal, si Margo ay matagal ng pamay at kamakailan, at hindi niya alam kung paano kumain, ngunit itinuring niya na ang ulam ngayon ay si Cyrus. Kung hindi niya ito kakainin, si Cyrus ay magiging hindi masaya, kaya kinuha pa rin niya ito. Rice bowl. Nang makita ni Margo ang malaking mangkok ng puting bigas sa kanyang mangkok, hindi siya nakaimik, at nakangiting sinabi, "Cyrus, ako ay isang batang babae na wala pang 100 pounds ang bigat, ano ang ginagawa mo para sa akin sa sobrang dami bigas? Ayoko nang kumain ka pa, kung hindi, wala na akong lakas para gumawa ng seryosong bagay sandali." Sagot ni Cyrus habang kumakain. "Seryoso?" Tumingin si Margo kay Cyrus sa kanyang harapan na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, pagkatapos ay kumunot ang noo at sinabing, "Anong oras na ba? Mayroon ka bang anumang seryosong negosyo?" "Bumalik ako sa Salisbury City mula sa Bihang City sa pagkakataong ito. Matagal na tayong dalawa, at sa tingin ko may mga bagay na dapat ilagay sa agenda." Nakangiting sabi ni Cyrus. Hindi mapigilan ni Margo na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mabilis na napagtanto kung ano ang seryosong negosyo na sinabi ni Cyrus. Pagkatapos ng lahat, sina Margo at Cyrus ay parehong nasa hustong gulang, at nag-iisa pa rin sila sa oras na ito. Alam ng lahat kung ano ang susunod na mangyayari. Sa pagkakataong ito ay hindi pinabulaanan ni Margo si Cyrus, ngunit nagsimulang kumain ng nakayuko. Sa oras na ito, si Margo ay kinakabahan pa rin. Bagamat handa niyang ibigay ang kanyang pinakamahalagang katawan kay Cyrus, anuman ang mangyari, ito ang unang pagkakataon para sa ganitong uri ng bagay, kaya labis siyang kinabahan. Sa puntong ito, naging awkward ang kapaligiran. Si Margo ay natural na walang mood kumain, at mahinang sinabi kay Cyrus, "Hindi na ako makakain." "Tapos ilagay mo dyan, kakainin ko mamaya." Malumanay na sagot ni Cyrus. At si Margo ay umupo sa pwesto at tumingin kay Cyrus sa kanyang harapan, at mahinang sinabi, "Cyrus, narinig ko na ang iyong clubhouse ay nagbukas na, at ang pagbubukas ng seremonya ay mukhang medyo maganda." "Ayos lang, higit sa lahat ay magkakaibigan ang nagbibigay mukha." Sumagot si Cyrus sa napakababang paraan, at pagkatapos ay sinabi kay Margo ang lahat ng nangyari kamakailan. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang itago ni Cyrus kay Margo ngayon. Sa isang kisap mata, mahigit kalahating oras ang lumipas. Sa wakas ay nabusog na si Cyrus, at nagkusa na linisin ang hapagkainan, habang si Margo ay nakaupo doon sa buong oras na may labis na kaba na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang minuto, umupo sina Cyrus at Margo sa sofa. Ang atensyon ni Margo ay palaging nasa TV,
ngunit ang ekspresyon ni Cyrus ay medyo nababalisa, dahil alam niyang mas mabuting magkusa sa ganitong uri ng bagay. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Margo, at nakangiting tinanong si Margo, "Margo, napakaganda ng suot mo ngayon, sinasadya mo ba ito? Why are you so narcissistic? I wear this all the time. You don't think I passed it on you on purpose, right?" Paliwanag ni Margo na may namumulang magandang mukha. Bahagyang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay direktang idiniin ang mga kamay ni Margo sa sofa. Sa oras na ito, ang posture ng dalawa ay napakalabo pa rin, at naramdaman pa ni Margo ang paghinga ni Cyrus, kaya halatang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, sa ganoong sitwasyon, walang sino man ang maaaring maging kalmado. Kabanata 14:18. Malapit na. Cyrus, ikaw, anong ginagawa mo? Matapos idiin ni Cyrus si Margo sa sofa, siya ay labis na kinabahan, at nawala ang kanyang karaniwang hitsura ng isang diyosa. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano kalamag at kalamag si Margo sa labas, siya ay babae pa rin pagkatapos ng lahat, at sa huli ay susuko siya sa isang lalaki. Anong sinabi mong gagawin ko? Nakangiting sagot ni Cyrus. Hindi pwede. Saglit na nagpumigla si Margo at sumigaw ng mahina. You are my fiancé, anong hindi mo magawa? Ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata sa kaakit-akit na mga binti ni Margo. Ang mga binti ni Margo ay payat at katamtaman, patas at makinis. Si Cyrus ay palaging interesado kung ano ang pakiramdam ng mahahabang binti na ito. Sa pag-iisip nito, direktang inilagay ni Cyrus ang kanyang kanang kamay sa mahabang binti ni Margo. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganoong kalapit na ugnayan sina Cyrus at Margo. Nang hawakan ng kanang kamay ni Cyrus ang mahabang binti ni Margo, naramdaman ni Margo na para siyang nakuryente. Kung tutuusin, si Margo ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa alinmang kasarian mula noong siya ay bata. Sa unang pagkakataon, si Margo ay nagkaroon isang napakakakaibang pakiramdam. Cyrus, bilisan mo at bitawan mo ako. Si Margo ay likas na sumigaw. Ngunit hindi kayang talikuran ni Cyrus ang ganoong magandang pagkakataon, kaya natural na ayaw niyang bumitaw. Siyempre, hindi masisisi si Cyrus sa ganoong sitwasyon. Kung tutuusin, nakatira siya sa iisang kwarto kasama ang isang magandang babae na tulad ni Margo, at ang sexy na stunner na ito ay talagang fiancé niya. Tinatayang kahit isang normal na lalaki ay maaari control his emotions. Kaya normal lang na maging ganito si Cyrus ngayon. Ang kanang kamay ni Cyrus ay nagsimulang gumalaw pataas, at ang reaksyon ni Margo ay tila lumalaban pa. Cyrus, bitawan mo ako. Malakas na itinulak ni Margo si Cyrus. Pinigil ni Cyrus ang paggalaw ng kanyang mga kamay, at pagkatapos ay mahinang tinanong si Margo, hindi ka ba payag? Ako. Tumingin si Margo kay Cyrus at hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ni Cyrus. Kung tutuusin, ang pakiramdam na ngayon lang ay nakaramdam ng kakaiba kay Margo. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay ganap na paralisado, ngunit likas pa rin niyang gustong tumanggi. Sa tingin ko lang, kakaiba dito. Sabi ni Margo sa mahinang boses. Kakaiba dito. Saglit na natigilan si Cyrus, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, kung gayon, dadalhin kita sa kwarto. Hindi, hinayaan mo akong huminahon ng kaunti. Hindi pa talaga ako handa, o maaari mo akong bigyan ng kaunting oras. Si Margo ay medyo namula at bumulong kay Cyrus. Sa oras na ito, si Margo ay hindi pa handa para dito. Pagkatapos ng lahat ng ito ay biglang nangyari. Then kiss me. Walang magawang sinabi ni Cyrus kay Margo. Ayos ito. Naisip ni Margo na malapit na talagang sumuko si Cyrus, kaya mabilis siyang pumayag, at pagkatapos ay tumakbo patungo kay Cyrus at hinalikan siya sa mukha.
Ngunit sa sandaling ito, iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay at direktang niyakap si Margot sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at tumakbo patungo sa malarosas at sexing labi ni Margot at hinalikan siya. Wow! Si Margot ay likas na nakipaglaban, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng kay Cyrus. Kaya mabilis na nagtagumpay si Cyrus. Nagyakapan at naghalikan ang dalawa. Sa simula, ang mga galaw ni Margot ay napakaalog, ngunit mabilis siyang nasanay sa ganitong pakiramdam at tumugon kay Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang maghanda si Cyrus na habarin ang mga damit ni Margot. Cyrus, maligo muna ako. Sa oras na ito, tila handa na si Margot at mahinang sinabi kay Cyrus. Bakit ka naliligo ng ganitong oras? Walang imik na sabi ni Cyrus. Ano ba nagmamadali ka? Malapit na ako. Inabot ni Margot at itinulak si Cyrus palayo, pagkatapos ay tumakbo sa banyo na nakatapa. Sa oras na ito, handa na si Margot sa pag-iisip, kaya binalak niyang linisin ang sarili at ibigay ito kay Cyrus. Nababalisa si Cyrus sa sofa at naghintay. Margot, bilisan mo. Sinigawan ni Cyrus si Margot sa banyo. Nakita ko. Nakangiting sagot ni Margot. Makalipas ang mga 10 minuto, sa wakas ay lumabas ng banyo si Margot upang harapin ito. Sa sandaling ito, si Margot ay nakasuot lamang ng puting tuwalya sa kanyang buong katawan, at ang kanyang buong katawan ay nagmistulang bulaklak ng lotus, na napakaganda. Ang emosyon ni Cyrus na matagal niyang pinigilan ay sa wakas ay nailabas sa oras na ito, agad siyang sumugod sa harap ni Margot, at pagkatapos ay inabot at niyakap si Margot sa baywang. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating si Cyrus sa kwarto habang si Margot sa kanyang mga bisig. At inihagis si Margot sa kama ng napakalakas, pagkatapos ay hinubad ang kanyang damit at nagmamadaling pumunta kay Margot, umakyat. Ngunit nang abutin ni Cyrus at gustong tanggalin ang tuwalya sa katawan ni Margot, napakadali itong naiwasan ni Margot. Pagkatapos ng lahat, madalas na nagsasanay ng yoga si Margot, kaya napakahusay pa rin ang flexibility ng kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang maliliit na paa para harangin ang dibdib ni Cyrus. At mahinang sinabi, Cyrus, dapat malinaw sa iyo na kung hinawakan mo ako ngayon. Pagkatapos ay sa the future you are my man, I don't care what happened to you and other women before, but from the moment you take off my clothes, you can never betray me again, you know what I mean. Panipi. Naiintindihan ko. Hindi man lang inisip ni Cyrus, at mabilis na tumango. Malinaw, mayroon pa ring pag-unawa si Margot sa mga bagay sa pagitan ni Cyrus at ng iba pang kababaihan, ngunit ngayon ay handa na si Margot na huwag pakialaman ang mga bagay na iyon kay Cyrus. Pagkatapos ng lahat, alam din niya na maraming tukso sa paligid ni Cyrus. At wala na siya sa bansa pagkatapos noon. Ang mga sinabi ni Margot ay nangangahulugan na maaari niyang piliing patawarin si Cyrus sa nakaraan, ngunit hindi niya hahayaang mangyari ang mga ganoong bagay sa hinaharap. Dalhin mo na. Sumagot si Margot kay Cyrus nang may pagkukunwari, at pagkatapos ay mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Alam na alam ni Cyrus kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Margot, kaya diretso niyang ibinagsak ang sarili sa katawan ni Margot, at pagkatapos ay hinugot ang tuwalya sa katawan ni Margot. Bagamat naka-underwear pa si Margot sa oras na ito, ang kanyang perpektong figura ay agad na ginawang tanga ni Cyrus. Naramdaman ni Cyrus na ang figura ni Margot ay perpekto lamang sa mga perpekto, lalo na kapag ipinari sa itim na damit na panloob, ang mga tao ay agad na nakaramdam ng kasiyahan. Dahan-daang ibinaba ni Cyrus ang kanyang ulo at hinalikan si Margot, at nagsimula ring tumugon si Margot kay Cyrus. Sa oras na ito, napakasensitibo pa rin ni Margot, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Hinalikan ni Cyrus si Margot at inabot upang hawakan ang mga botones ng kanyang underwear. Kabanata 14:19.
Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Sa loob ng villa ni Margot. Parehong nagmamahalan sina Cyrus at Margot na para bang lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Cyrus. Sa wakas ay matutupad na ni Cyrus ang kanyang unang pangarap at ang makuha si Margot ay ang pinapangarap ni Cyrus. Ngunit nang bubuksan na ni Cyrus ang button, may nangyari na hindi inaasahan ni Cyrus. Cyrus. Biglang iniunat ni Margot ang kanyang kamay at itinulak ng malakas si Cyrus. Anong problema? Sa oras na ito, si Cyrus ay naguguluhan din at tinanong si Margot na nakakunot ang noo. Mukhang ngayon lang ako nakakita ng kotseng pumasok sa aking bakuran. Kinakabahang sinigawan ni Margot si Cyrus. May nagmaneho sa iyong bakuran. Matapos marinig ito, ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng bakas ng kawalan ng kakayahan at pagkatapos ay mahina niyang sinabi. Huwag kang magbiro, alauna na ng umaga, walang darating. Sinulyapan ni Margot ang posisyon ng bintana ng kwarto nang hindi namamalayan at tila walang napansin at mahinang sinabi, pagkatapos ay pumunta ka at isara ang mga kurtina. Ayos ito. Tumango si Cyrus at nagmamadaling bumangon sa kama para hilahin ang mga kurtina. Ding-dong, ding-dong. Ngunit sa sandaling bumangon si Cyrus sa kama, biglang tumunog ang doorbell. Nang marinig ni Cyrus ang doorbell, ang buong tao ay natigilan at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay bumagsak din ng abnormal. Dahil hindi niya akalain na may darating talaga para hanapin si Margot sa oras na ito. Gabi na, sinong naghahanap sa'yo? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Margot at nagtanong sa desperado na tono. Hindi ko rin alam, bilisan mo magbihis ka. Si Margot ay lubos ding nataranta sa oras na ito at sinigawan si Cyrus na may labis na pag-aalalang tono. Si Cyrus ay likas na sumulyap sa kaakit-akit na katawan ni Margot. Bagamat siya ay lubhang nag-aatubili sa kanyang puso, ang doorbell sa labas ay walang tigil na tumutunog. Si Cyrus ay nakapagsuot lamang ng kanyang damit. At ang mga damit ni Margot ay nasa cloakroom, kaya si Margot ay makakaalis lang sa kama at tumakbo sa cloakroom habang sinisigawan si Cyrus. Cyrus, buksan mo ang pinto at tulungan mo akong mag-antala ng kaunti. Lahat tama. Napaka-desperado pa rin ni Cyrus sa mga oras na ito, ngunit gaano man siya kadesperado, wala siyang magagawa. Maaari lamang niyang piliin na magbihis at tumakbo patungo sa gate ng villa. Mukhang iisa lang ang iniisip ni Cyrus sa kanyang puso ngayon, at iyon ay ang matalo ng matindi ang kabilang partido sa sandaling bumukas ang pinto. Kung tutuusin, malapit nang magtagumpay ang panig ni Cyrus, at isang magandang bagay ang nawasak ng ganito. Paanong hindi magagalit si Cyrus sa kanyang puso? Pagkalipas ng ilang segundo, lumapit si Cyrus sa pinto at inabot ang pinto upang buksan ang pinto. Ngunit sa sandaling binuksan ni Cyrus ang pinto, siya ay natigilan sa kinatatayuan, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakawalang imik. Dahil ang nagpakita sa harap ni Cyrus sa oras na ito ay walang iba kundi ang pinsan ni Margot na si Abby. Tiningnan ni Cyrus ang bahagyang mayabang na mukha ni Abby at ang kanyang mga mata ay biglang bumagsak. Cyrus, hindi ka pa ba nagpapahinga? Nakangiting tanong ni Abby kay Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus. Ayaw niyang masira ang kanyang plano ngayong gabi dahil sa hitsura ni Abby, kaya kinaladkad niya si Abby palabas ng pinto at nagtanong sa mahinang boses, "Gabi na, anong ginagawa mo dito?" "Panipi." "Anong ginagawa mo?" Hindi direktang sinagot ni Abby ang tanong ni Cyrus, ngunit nagtanong ito ng nakangiti. "Walang kinalaman sa iyo ang ginagawa ko. Magpapahinga kami ni Margot. Kung may alam ka, bumalik ka kaagad." Sinigawan ni Cyrus si Abby sa mahinang boses. "Haha, hula ko talaga." Masayang ngumiti si Abby matapos makita si Cyrus na sobrang balisa at pagkatapos ay nagpatuloy. "Nakauwi na ako ngayon.
Ngunit bigla kong naalala na ang aking pinsan ay mukhang hindi masyadong ligtas sa iyo. Kaya pumunta na lang ako para protektahan ang aking pinsan. May balak ka lang gawin na masama sa pinsan ko, di ba? Ikaw. Natahimik si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Abby, dahil sa oras na ito napagtanto ni Cyrus na sinadya ito ni Abby. Ako ang fiancé ni Margot. May kinalaman ba sa iyo ang ginagawa naming dalawa? Sinigawan ni Cyrus si Abby na may galit na galit. Ikaw na mismo ang nagsabi na fiancé mo, hindi pa rin kasal ang dalawa, at isa kang malaking pervert. Marami kang nakasabit na babae sa labas, kaya hinding-hindi kita hahayaang magtagumpay. Nasa Salisbury City ka. Sa panahong ito, kailangan kong tumira sa bahay ng aking pinsan para wala kang pagkakataon. Tumingin si Cyrus kay Abby sa harap niya at hindi alam kung ano ang sasabihin. Abby, alam kong may konting hindi pagkakaunawaan sa ating dalawa, pero matagal na. At alam mo naman kung magkano ang ibinayad ko sa pinsan mo, hindi mo naman kailangan maging ganito, di ba? Sinabi ni Cyrus kay Abby na may napakaseryosong ekspresyon. Ngunit may kinalaman ba ang mga bagay na ito sa pagiging hamak mo? Naipaliwanag mo ba ng malinaw ang bagay kay Amy? Naipaliwanag mo na ba ang bagay kay Nancy? Agresibong tanong ni Abby. Ito. Tumingin si Cyrus kay Abby, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila medyo nagulat. Dahil hindi naisip ni Cyrus na napakaraming alam ni Abby tungkol sa kanyang sariling mga gawain. You haven't explained things clearly with these women, so don't touch my cousin, or what if you start mess around one day and give up? You men are not good things, I have to protect my cousin. Tandang padamdam panipi. Nagpatuloy si Abby sa pagsasalita matapos makita na hindi nakaimik si Cyrus. Ate, paano mo gustong umalis? Walang magawang tanong ni Cyrus kay Abby. Huwag kang mangarap, hindi ako aalis kahit anong mangyari, hindi ko lang hahayaang magtagumpay ka. Nakangiting sabi ni Abby. You can put forward any opinions you have. As long as I can do it, I will definitely satisfy you, okay? Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Cyrus, huwag mong gamitin ang paraan ng pakikitungo mo sa iba para makitungo sa akin. Iba ako sa iba. Hindi ako nagkukulang sa pera, kaya hindi mo ako pwedeng takutin. Pagkatapos sabihin ito, iniunat ni Abby ang kanyang kamay at itinulak si Cyrus palayo. Pagkatapos ay naglakad papunta sa villa. Si Cyrus ay nakatayo doon na walang magawa at tumingin sa likod ni Abby. Sa oras na ito, ang kanyang mood ay hindi normal dahil hindi niya talaga alam kung paano niya nasaktan ang tiyahin na ito. Pinsan, nasaan ka? Pinsan, anong ginagawa mo? Mahinang sigaw ni Abby. Kabanata 14:20. Bully me. Pinsan, nasaan ka? Matapos pumasok si Abby sa villa, sinimulan niyang hanapin si Margot kahit saan. Abby, bakit ka nandito? At lumabas si Margot sa cloakroom pagkatapos magpalit ng damit, nakatingin kay Abby na may pagtataka. Sa oras na ito, si Margot ay kakapalit lang ng damit, at ang kanyang magandang mukha ay namumula. Dagdag pa rito, mayroong bath towel ni Margot sa kwarto, kaya alam na alam ni Abby na siya ay dumating sa tamang oras. Pinsan, kanina ka pa ba binubuli ng bastos na si Cyrus? Si Abby ay tumakbo sa harap ni Margot at excited na tinanong si Margot. Binubuli ako. Matapos marinig ang mga salita ni Abby, hindi napigilan ni Margot na matigilan saglit, pagkatapos ay ngumiti ng alanganin, at mahinang sinabi, Abby, ano ang pinagsasabi mo dito? Paano ako nabubuli ni Cyrus? Kaming dalawa ay magpapahinga na. Pinsan, huwag kang magsinungaling. Huwag mong isipin na wala akong alam. Ngayon lang naman siguro kayo nagplano ng masama, di ba? Diretsyong tanong ni Abby. Natigilan si Margot nang marinig niya ang mga salita ni Abby,
at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay lubhang nakakahiya. Tama ang hula ko. Nakangiting tanong ni Abby matapos makitang hindi nagsasalita si Margo. Abby, anong ginagawa mo dito para hanapin ako ng sobrang late? Walang magawang tanong ni Margo. Wala akong gagawin. Nag-aalala lang ako na baka mabyuli ka ni Cyrus, isang malaking pervert, kaya nandito ako para protektahan ka ngayong gabi. Matulog na tayo, pinsan. Pagkasabi nito, kinaladkad ni Abby si Margo papunta sa kwarto. Sinulyapan ni Margo si Cyrus nang walang magawa, pagkatapos ay sinundan si Abby sa kwarto. Si Cyrus ay nakatayong mag-isa sa lugar, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi normal na bumagsak. At si Abby ay nagmamalaki kay Cyrus, at pagkatapos ay dinala si Margo sa kwarto. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na walang balak umalis si Abby ngayong araw. At magiging walang kabuluhan para sa kanya ang patuloy na paghihintay, kaya maaari lamang siyang maglakad papunta sa guest room. 8:00 ng umaga. Nagising si Cyrus at nalaman na naghanda ng almusal si Margo. Habang kumakain ng almusal, si Cyrus ay lihim na nakatingin kay Abby, dahil alam niyang estudyante pa si Abby, kaya imposibleng manatili sa bahay palagi. Pagkaalis ni Abby, magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Pinsan, tapos na akong kumain, papuntahin mo ako sa school. Ibinaba ni Abby ang kanyang chopstick at nakangiting sinabi kay Margo. Sige, ihahatid na kita doon. Bahagyang tumango si Margo. At si Cyrus ay nasa sabik din sa oras na ito. Kung tutuusin, hanggat ang maliit na tiyahin na si Abby ay pinaalis, siya at si Margo ay magiging ganap na malaya. O ihahatid mo siya sa school. Sabi ni Cyrus pagkatapos mag-isip sandali. Hindi na kailangan, nagkataon na dumaan ako sa kumpanya pagkatapos kong ihatid si Abby. Mahinang sabi ni Margo. At napatulala si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Margo, at sinabing may hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Magtatrabaho ka pa rin ba ngayon? Oo, nakikipag-usap na ngayon ang aming kumpanya sa ilang kumpanya ng pamumuhunan tungkol sa pamumuhunan, kaya kailangan ko silang kausapin ng personal. Paliwanag ni Margo. You need to invest and tell me, I can invest for you. Mabilis na sabi ni Cyrus. Dapat mong malaman na ang Huading Group ni Cyrus ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan sa bansa, kaya napakasimpleng mamuhunan sa kumpanya ni Margo. Hindi kailangan ng pinsan ko ang puhunan mo, siya mismo ang gustong magsimula ng kumpanya, at kung hindi dahil sa iyo, hindi pipiliin ng pinsan ko na makipagtulungan sa mga dayuhan. Ngayon, iyong mga investment company sa China ay kailangan lamang malaman na pinsan ka. Girlfriend ko, gusto kong magpadala ng pera nang hindi iniisip. Sabi ni Abby na may maliit na bibig. Okay lang ba na may magpadala ng pera? Walang magawang sabi ni Cyrus. The money that these people gave me is not for nothing. They all have a purpose. They are not to meet you or to want you to do things. To put it bluntly, they are just exchange money for favors. Hindi tulad ng ganitong uri ng kooperasyon. Kaya sinadya kong makahanap ng ilang kumpanya ng pamumuhunan sa ibang bansa. Tumingin si Margo kay Cyrus at mahinang nagpaliwanag. So ganyan yan. Tumingin si Cyrus kay Margo at tumango, ngunit hindi siya nagsalita. Alam na alam ni Cyrus sa kanyang puso na ayaw ni Margo na magdulot sa kanya ng anumang gulo. Sige, tanghali na pinsan, alis na tayo dali. Nagmamadaling utos ni Abby matapos niyang malaman na mahuhuli na siya sa paaralan. Kabaitan. Tumango si Margo, pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Kung naiinip ka sa bahay, maaari kang sumalubong sa iyong mga kaibigan para kumain o kung ano paman, babalik ako pagkatapos makipagkita sa kliyente. Sige, mag-abala ka. Bagamat gusto ni Cyrus na panatilihin si Margo, wala siyang mahanap na angkop na dahilan, kaya tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon.
Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Margot at Abby. Sa oras na ito, si Cyrus lang ang natitira sa walang laman na villa. Si Cyrus ay naglinis lang nang siya ay walang ginagawa, at pagkatapos ay sumakay ng taxi papunta sa bahay ni Kenny. Bagamat si Cyrus ay hindi nakarating kay Kenny sa mahabang panahon, si Kenny ay tila ang parehong matandang lalaki, na tamad na nakahiga sa upuan na nababanaag sa araw. Kung hindi dahil sa napakaraming bagay na pinagdaanan niya, talagang hindi makapaniwala si Cyrus na maaaring umiral sa buong Chinese martial arts ang matandang gaaman sa pera sa harap niya. Matanda, kumusta ka kanina? Naglakad si Cyrus sa harap ni Kenny at nakangiting nagtanong. Tawagin mo akong master kapag nagmamakaawa ka, tawagin mo akong matanda kapag hindi mo na ako kailangan. Dahan-daang iminulat ni Kenny ang kanyang mga mata at sumulyap kay Cyrus. Tingnan mo ang sinabi mo, hindi ba sa tingin ko ay mas mabait na tawagin kang matanda? Inilabas ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at ngumiti. Nagpraktis ka ba ng martial arts kamakailan? Tumingin si Kenny kay Cyrus at nagtanong. Nagpractice na ako. Na-practice ko na ang set ng monkey style na ibinigay mo sa akin, at hindi ko lang naintindihan ang huling galaw. Sinadya kong pumunta dito para tanungin ka kung bakit ko sinunod ang pamamaraang binanggit sa libro. Magsanay ka, wala ka talagang epekto. Tanong ni Cyrus habang nakalupasay sa lupa habang tinutukso si Dali. The last move of that boxing technique needs to be comprehended by yourself in actual combat. Kahit ituro ko sa'yo ngayon, hindi mo ma-master ng maayos ang move na yan, at iba-iba ang aptitude ng lahat, kaya maraming final moves na gagawin mo. Kayang intindihin. Iba. Tumingin si Kenny kay Cyrus at mahinang sinabi. Kabanata 14:21. Ikaw ang ulo. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pagkagulat nang marinig niya ang mga salita ni Kenny. Dahil hindi niya inaasahan na ang set ng monkey style na ito ay napakamahiwa, at maaari itong magbago ayon sa iba't ibang gumagamit. Sayang lang at kakaunti na ang martial artists ngayon, at wala man lang akong mahanap na kalaban. Tumingin si Cyrus kay Kenny at mahinang sinabi. Ang dahilan kung bakit kakaunti ang martial artists mo ngayon ay dahil hindi mo palubusang nakontak ang mundo ng martial arts. Kung balang araw ay makakausap mo ang totoong mundo ng martial arts, malalaman mo na marami talaga ang martial arts. Mga artista sa mundong ito. Mahinahong sabi ni Kenny. Totoo yan. Tumingin si Cyrus kay Kenny at tumango. Sa katunayan, naisip din ito ni Cyrus. Nang sumali siya sa pagtitipon ng martial arts, marami siyang nakilalang martial artist. Kaya lang kung ang mga mandirigmang ito ay ilalagay sa mga ordinaryong tao, sila ay kakaunti. Kanina mo lang sinabi na nag-practice ka ng martial arts, kaya sige subukan mo. Tingnan ko kung gaano ka nag-improve kamakailan. Mahinang sabi ni Kenny kay Cyrus. Halika at lumaban. Walang magawang tanong ni Cyrus kay Kenny. May tanong. Tanong pabalik ni Kenny. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Dali, walang magawang bumantong hininga, at mahinang sinabi, Okay, dahil gusto mo itong makita, subukan natin ito. Narinig ni Dali ang mga salita ni Cyrus at direktang sumugod kay Cyrus. Dahil hindi nag-react si Cyrus, diretso siyang napabuga ng malakas na suntok. No, can you, a monkey, drop some rules? Hindi ko naman sinabing handa ako, bakit mo ginawa? Tinitigan ni Cyrus ang kanyang mga mata at sumigaw na may kakaibang hindi makapagsalitang ekspresyon. Ipinakita ni Dali ang kanyang mga ngipin kay Cyrus, at pagkatapos ay sumugod muli kay Cyrus. Sa pagkakataong ito, naghanda ng maaga si Cyrus, kaya madali niyang naiwasan ang malakas na pag-atake. Sa oras na ito, si Cyrus ay hindi na ang Cyrus na dati, kaya't si Cyrus ay natural na hindi magiging mahirap gaya ng dati kapag humarap sa puwersa. Halos kalahating oras ay naglaban sina Cyrus at Dali sa bakuran.
Sa huli, natalo pa rin si Cyrus kay Dali. Bakit ba napaka-pervert ni Dali? Hindi ko siya kayang talunin. Bakit ngayon hindi ko pa siya kayang talunin? Tanong ni Cyrus kay Kenny na may nagtatakang ekspresyon. 3 puntos lang ng lakas ang ginamit ni Dali noong nakipaglaro siya sa iyo ngayon. At 1 punto lang ng lakas ang ginamit niya noon, kaya parang ilang round mo na lang siya sa bawat pagkakataon, pero sa huli ay talo ka kay Dali. Paliwanag ni Kenny sa mahinahong tono. 3 puntos lang ng lakas. Napatulala si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Kenny, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napaka hindi kapani-paniwala. Oo, ito ay 3 puntos ng lakas. Tumingin si Kenny kay Cyrus at bahagyang tumango. Napakalakas ng araw-araw. 3 puntos lang ng lakas para matalo ako ng ganito. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Dali sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwala dahil hindi niya akalain na ang lakas ni Dali ay magiging sobrang nakakatakot. Ang lakas ni Dali ay dapat nasa paligid ng mga masters ng martial arts, kaya may malaking agwat pa rin sa pagitan mo at ni Dali. Tumingin si Kenny kay Cyrus at sinabi, "Kung ganoon, anong antas na ako ngayon?" Mabilis na tanong ni Cyrus. Dapat ikaw ang ika-5 ranggo ng isang martial artist ngayon, na isang pagpapabuti sa iyo kanina, ngunit ang ganitong uri ng pag-unlad ay masyadong mabagal. May ilang panghahamak sa tono ni Kenny. Kung gayon, mayroon bang anumang paraan upang mapabilis mo ang aking pag-unlad? Maaari mong gawing napakalakas si Dali. Tuwang-tuwang tanong ni Cyrus kay Kenny. Lumingon si Kenny at sumulyap kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Walang shortcut sa ganitong uri ng pagsasanay. Hindi kita matutulungan sa ngayon." Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Kenny. Alam niya na kailangang may gagawin si Kenny, ngunit ngayon ay ayaw ni Kenny na turuan siya. Dahil ang iyong monkey style ay na-practice na, maaari mong gawin itong Tian Lok Ju. Habang nagsasalita, si Kenny ay naglabas ng isang cheat book at iniabot ito kay Cyrus. Matapos kunin ni Cyrus ang lihim na libro, paimpol niyang sinulyapan ito at nalaman na swerte pala ang lahat. Bukod pa sa pagkakaiba ng pisikal na lakas sa pagitan ng mga mandirigma at ng mga ordinaryong tao. Ang isang mas mahalagang punto ay ang mga mandirigma ay magiging mas mahusay sa pagkontrol ng hininga sa kanilang mga katawan. At hayaan ang mga hiningang ito na tumulong sa kanilang sarili na lumaban. Ang swerte ng bawat mandirigma ay iba, ngunit ang hininga. Talagang ito ang pinakamahalagang bahagi ng isang martial artist. Ang isang mababang antas na martial artist ay maaaring umasa sa lakas ng kanyang katawan at bilis ng reaksyon upang lumaban. Habang ang isang makapangyarihang martial artist ay umaasa sa kanyang sariling hininga upang lumaban. Tumigil sandali si Kenny, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang aklat na ito ng Tian Ju ay ang paraan ng swerte na natutunan ko noon, para makapag-focus ka sa pag-aaral ng paraan ng swerte sa hinaharap. Sige, subukan ko. Tumango si Cyrus. Kung walang nangyari pwede ka nang umalis. Tila ayaw ni Kenny na manatili pa kay Cyrus, kaya direktang sinabi niya. Ano? May isa pa akong itatanong sa'yo. Sabi ni Cyrus. Anong problema? Narinig ko ang mga taong iyon sa Jiahe City na nagsabi na ikaw ang pinuno ng sekta ng Scorpion. Ano ang sekta ng Scorpion na iyon? Naghihinalang tanong ni Cyrus. Ang sekta ng Scorpion ay pangalan lamang ng isang sekta ng martial arts. Ang aking Panginoon ay ang pinuno ng naunang sekta ng Scorpion, kaya pagkatapos ng aking Panginoon ay pumanaw, ako ang nagmana ng posisyon ng ulo. Paliwanag ni Kenny. Dahil anong uri ka ng ulo, bakit hindi ka manatili sa Scorpion sect? Wala ka bang pakialam sa kahit ano? Patuloy na tanong ni Cyrus. Hindi ako masyadong interesado sa pamamahala ng mga sekta. Noong bata pa ako,
Naglakbay ako sa buong mundo, at ngayon ay matanda na ako at nanirahan sa Soulbury City. Bagamat maingay ang malaking lungsod, kakaunti ang nakakakilala sa akin sa Soulbury City. Kaya hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa maliliit na bagay. Saglit na huminto si Kenny, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang kasalukuyang sektang Scorpion ay dapat pangasiwaan ng aking nakatatandang kapatid. Pagkaraang pumanaw ako, ang posisyon ng pinuno ng sekta ng Scorpion ay magiging iyo. Akin. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Kenny. Tama, palaging sinusunod ng Scorpion sect ang panuntunang ito. Ipinasa ito sa akin ng aking amo, at ipinasa ko ito sa iyo. Tumingin si Kenny kay Cyrus at tumango. Ano, hindi ako masyadong interesado sa sektang Scorpion mo, at ayaw kong makipag-ugnayan sa mga taong iyon sa martial arts, dapat mong ipasa ang posisyong ito sa iba. Hindi man lang inisip ni Cyrus, at direktang tumanggi.